Yes, Lord. Hallelujah. Angat ko ang presensya mo, maghari ka sa buhay ko, sa bayan mong mahal, gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kapangyarihan, Amen, Lord. maranasan ko, Diyos ng lubusan. Katagpuin ang aming dalangin, mahan ka, Espiritong Banal. Yes. Sa nagkakaisang tinig, buhay ko'y baguhin mo. Buhay ko'y baguhin mo, linisin mo ang puso ko, turuang bumulong, O Diyos sa iyong trono, manahan ka, banal na Espiritu. Ko ang presensya mo. Hallelujah. Presensya mo, Amen, Lord. Maghari ka sa buhay ko. Thank you, Lord. sa bayan mong mahal, gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos ng lubusan. Amen, Lord. Hallelujah. Katagpuin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Yes, Banal. Lord. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, Diyos. Hallelujah. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos ng lubusan. Katagpuin ang aming dalangin, aming Panginoon. Hallelujah. Katagpuin Yes, Lord. ang aming dalangin, Amen, Lord. manahan ka, Espiritong Banal. Minsan pa sa nagkakaisang tinig, ibuhos mo ang aming Panginoon. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos ng lubusan. Amen, Lord. Katagpuin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka. Manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka. Manahan ka, Espiritong Banal. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Palangkas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sinong gustong pagpalain? Hallelujah! Sino ngayon gustong gawing taglay-taglay ang biyaya mula sa ating Diyos? Amen! Lahat dito ay uuwing tagumpay. Amen po ba? Amen! Dahil sabi nga sa Pilipos 4:4, magalak kayong lagi sa ating Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya naman tayo ngayon ay sasayaw. Sa ating Diyos na buhay, bilang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na nag-iisa. Tayo nang magpuri sa ating Diyos na buhay. Tayo nang sumamba. Tayo nang umindak.
hallelujah. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang maghalay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Tayo nang magpuri. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang maghalay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Panahon ng problema. Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa, kay Jesus magtiwala, agad siyang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Amen. Sa panahon ng problema. Amen. Huwag mabalisa. Kay Jesus magtiwala. At siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man ang karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Amen. Tayo nang magpuri. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Minsan pa tayo nang magpuri. Tayo nang magpuri, Tayo nang sumamba. tayo nang sumamba, Sabay-sabay. sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Sa panahon ng problema. Sa panahon ng problema, Huwag mabalisa. huwag Amen. mabalisa. Hallelujah. Kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Amen. Sa panahon ng problema. Sa panahon ng problema, Ay huwag mabalisa. Hallelujah. Kay Jesus magtiwala. Dahil siya ang bahala. At maging sa kagipitan. Hallelujah. Kalungkutan man o karamdaman, tayo'y may malalapitan, Tunay na. siyang maaasahan. Amen. Tayo nang magpuri sa ating Diyos. Tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umindak, mga kamay ipalakpak. Tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay Amen. Umawit at umayaw. umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Umawit at sumayaw. Umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Woohoo! Hallelujah! Hallelujah! Umawit daw at sumayaw. Sabay sigaw. Sumigaw nga kayo na hallelujah! Hallelujah! Minsan pa hallelujah! Hallelujah!
Amen. Hallelujah. Hallelujah talaga, Lord. Napakabuti mo. Dahil sa araw na ito, kinatagpo mo po ang mga anak na pinili sa karamihan upang ikaw ay sambahin at purihin sa spirito at katotohanan. Dahil, Lord God, ang pagdalo sa iyo ay isang buhay na dapat ipagpaliban dahil ikaw ang number 1 sa aming mga puso at isipan. Oh, hallelujah. Napakabuti mo aming Panginoon. Come on, church. Patuloy po tayong manambahan sa ating Diyos na buhay. Patuloy na damhin ang presensya ng ating Diyos na bumubuhos sa ating kalagitnaan. Anyayahan ng kanyang banal na Espiritu na siyang magdadala sa atin sa banal na paanan ng ating Panginoon. Diyos, napakabuti mo. Sa kabila na hindi po kami karapat-dapat, pinili mo po ang bawat isa sa amin upang ikaw ay kilala. Oh, hallelujah. Nagsisisi po kami, Panginoon, kung bakit ngayon ka lang namin nakilala. Dahil ang iyong mainit na pagmamahal ay walang katapusan. Salamat sa iyong bugtong na anak. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Jesus. Yes, Lord. Church, open your hearts to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Sa nagkakaisang tinig, hallelujah. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa uli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan. At binigyan mong pag-asa. Oh, Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh, Jesus, salamat sa kabutihan mo sa akin. Yes, Lord. Salamat po aming Panginoong Jesus sa iyong dakilang pag-ibig. Purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko. Ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit
papurit pagsambay sa iyo, Kuya, ay aming Panginoon. Papuri pagsambay sa'yo ko Yes, O God. Hallelujah. Jesus, itataas kita. Tataas kita. Samba, papurit pagsamba. Papuri pagsambay sa'yo ko iaalay. Jesus, itataas kita. Oh Jesus, salamat. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh Jesus, salamat sa kabutihan mo sa akin. Yan, oh Jesus, salamat po, Panginoon. Oh Jesus, salamat. Minahal mo kami, O Diyos. Minahal mo ako, tinanggap mo ako. Oh Jesus, salamat sa kabutihan mo sa akin. Oh Jesus, salamat. Oh Jesus, salamat. Salamat aming Panginoon. Napakabuti mo. Purihin ang ngalan mo. Itaas ang iyong pangalan. Dakila ka. Hallelujah. Salamat, Jesus. Hallelujah. To God be the glory.
El Shaddai, El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Glory. Hallelujah, Jesus. Here's humanity that the time of Christ was filled, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words convey a plan, they just could not understand. Your most some word was done to the birthday of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Days to age are still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkara Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Days to age are still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkara Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Yes, O Lord Jesus. Panginoon, alam namin, Lord, may magandang plano ka sa aming mga buhay. At ang plano mo ay perfect upang kami ay maging masaya at maligaya. Tayo manalangin sa Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, nagpapasalamat po kami sa isang linggo na biyaya at pagpapala ang pinagkaloob mo sa amin. Ngayon po, Sabado na naman, napakabilis sa mga panahon. Ang oras, subalit alam namin, everything is under control, your power, O Lord. Sabi mo, anumang pangyayari sa buhay namin, ipagpasalamat namin sa iyo sapagkat mayroon kang plano sa aming buhay. Pagpalain mo ang salita mo na aming pagsasalusaluhan, pagpalain mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Ganun din po ang lahat ng dumalo ngayon na sila po ay makatanggap ng himala, pagpapala sa pamamagitan ng kanilang pakikinig. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng gawain ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Lakas at pag-asa. Naririto sa aking Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah. Amen. Taas ang kamay, ang palakpak para sa Panginoon. Ganyan. Hallelujah! God is good all the time. Yan. This is the day that the Lord has made. So, ngayong Sabadong ito, ang ating aralin, yung atin pong pagninilay, ay maganda ito. Plan carefully what you do. Plan carefully what you do. Although may plano tayo, dapat yung plano mo sa buhay, angkop sa plano ng Diyos sa buhay mo. Pag nagtugma yung dalawang yon, sus, Ginoo ko, hayahay ang buhay. Do you know hayahay? Itanong na lang sa mga Bisayag dako. Okay. Ang sabi po dito, ang ating pagninilay, Proverbs chapter 4, verse 26 up to 27. Plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off the right way. Sabi ni Lord, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo'y ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Yan ang hinahanap mo. Come on! Sayaw! Sayaw, sayaw! Ang umawit at magpuri sa iyo aming Diyos. Sabay, Aking sabay! tugon. Umawit at magpuri sa'yo. Amen! Panginoon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Sa kasagaran ng kasiyang tunay na nadarama ko, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito.
O ano? Hanap-hanap ka pa ba ng iba? Ha? Alam mo, pag nasumpungan mo na si Lord, makalimutan mo nang mag-boyfriend. Kasi wala ka nanganganap-hanapin eh. Amen? Anong panama yung concert ni Elias dyan? Matindi sumayaw itong apat na ito eh. Alam mo, yan si Michelle, maliit pa lang, dancer na namin yan sa Quezon City. Ha? Kahit mag-isa lang yan, sasayawan kayo niyan. No? So ngayon, ito ang plano ng Diyos. Dalawa yan eh. No? Ang Diyos naglatag na ng plano sa bawat tao. Tapos ang tao naman nagsariling plano. O, ano nangyari? Sino ang masunod? Pag ang Diyos ang nasunod sa plano mo, susunod ka sa Kanya, hindi pwedeng pasunurin mo ang Diyos sa plano mo. Kasi ang plano mo, pag nagtayo ka ng bahay, kailangan mo ng architect. Ang architect ng buhay ng tao ay si Lord. Palapakan natin si Lord. Bakit ayaw pa niyong umupo? Sabi ko, umupo, wag maingay ha. So, ito yan eh. No? Ang plano ng Diyos, malalaman mo lang yan habang ikaw ay palalim na palalim ang iyong personal relationship sa Kanya. Kasi nag-uusap na kayong dalawa. No? Ang mga taong walang relasyon sa Diyos, nagsasarili sa buhay, sila po ang nasusunod sa buhay nila, kaya pag sila naging palpak, ang sabi nila, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naku, sinisi pa ang Diyos. Di ba? Ang sabi po sa Biblia, bukod sa ating binasa, plan carefully what you do. Sa pagpaplano, kailangan maging maingat ka. No? Tanungin mo muna si Lord, Lord, ito ba'y kalooban mo? Ito bang lalaking ito, pag napangasawa ko, mamahalin ba ako? Mamahalin ba ako? O pag napangasawa ko, gagawin lang pantsimbag ako nito? Panginoon, kung siya po ay hindi karapat-dapat sa akin, ilayo mo siya sa akin. Sisiguraduhin ko sa iyo, God will make a way. Amen? Pero pag sinabi mo, Panginoon, paano ito nanliligaw ko? Hindi kagwapuhan, pero mabait. Sabi ni Lord, anak, may gintong puso iyan. Sunggaban mo na. May mga tao na hindi nila narinig ang Diyos kasi hindi nila kinakausap ang Diyos. God is alive. Mayroon bang buhay na walang tainga? Ang Diyos hindi bingi. Ang Diyos hindi bulag. Ang Diyos nakikita niya ang mga bagay na darating at ang mga bagay na sa ikabubuti mo. Sabi ng Kawikaan 16:1, when we may make our plans, that God has the last word. Sa Tagalog, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Saan ang galing yung success sa buhay mo? Saan ang galing yung tagumpay sa buhay mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa negosyo mo, any kinds of success? From God. Kaya dapat pasalamatan natin ang Panginoon. Ang kailangan mo lang mag-isip. Kaya ang mga taong kulang sa isip, talo sila.
Amen? Hindi naman pwede ang Diyos pa mag-isip sa buhay mo. At hindi rin pwede na ang ibang tao mag-isip sa buhay mo. Dahil ikaw ay ikaw, mag-isip ka ng para sa ikabubuti mo. At ang Diyos kailanman hindi nangarap ng ikasasama mo. Ang Diyos, pag mabuti ang iniisip mo, sasamahan ka ng Diyos. Amen? At maging sa pagpaplano sa buhay. May nagpa-pre-over sa akin na dito, umuwi na yata. Papunta ng Amerika. Sipin mo, nakapag-asawa ng kano. Kasi hiningi niya kay Lord. Ngayon nandun na, papunta na sa New York. Diba? Ay, nako. Ngayon, masasabi mo ba na bahala ng Diyos? Siya naman nakakaalam. Oo, ang Diyos, alam niya. Pero kailangan mo rin may partisipasyon ka. No? Hindi po pwedeng gagawa ang Diyos na wala kang participation. You know why? Buhay mo yun. At ang Diyos hindi nakikialam sa buhay mo pag hindi mo siya sinangguni. Amen? Ngayon, lalo na sinasabi ni Lord dito, tama yung sinabi ni Father, this is the last day na ang mga tao ay ang mabuti ay magpakabuti, ang masama ay lalong magpakasama. Diba? Ang news ngayon, sa simbahan mo lang mapapakinggan yung, this is the good news of our salvation. Sa labas, I don't know. Kung may 100 balita, tingnan mo kung ilan ang fake dyan. Pero sa simbahan, walang fake dito. Kung may taong fake na pumasok sa simbahan, paglabas niyan, maging totoo. Amen po ba? Amen. Okay, ito na. Ang sabi po dito sa ating binasa, pagpaplano, plan carefully what you do. Bago ka magpasya, bago mo gawin ang plano mo, dapat tinanong mo muna si Lord. Lord, give me sign and wonder. Alam mo yung sign, open yan sa lahat. Mga pangitain. Panginoon, ano ba? Kalooban mo to o hindi mo kalooban? Lagi nating tinatanong, may topic po ako niyan, yung salitang, how to do the will of God. No? Ang will of God ay hindi po sa sarili mo. May sarili kang kalooban ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ang mangyayari lang yan, may free will, mayroon tayong tinatawag na freedom of choice, free will, at iyan ang hindi pwedeng saklawan ng Diyos. Malaya ka. Kung anong pasyang gawin mo. Hihingi lang tayo ng guide, direction sa Panginoon para ituro niya sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Pero pag hindi mo siya tinanong at hindi ka sumangguni sa Kanya at hindi ka nanalangin sa iyong pagdesisyon, huwag mong sisihin ang Diyos. Dahil ang Diyos nanonood lang siya. Alam mo sa pag-aaral namin, no? Yung pong desisyon, huwag nating sisihin ang Diyos, ikaw ang may gawa noon. Yung mga nangyari sa buhay mo ngayon, resulta pa yan ng ginawa mo noon. Amen? Kasi may epekto po yan, mga kapatid. Ngayon, sinabi dito sa verse 26, sabi dito, this verse, Proverbs 4:26, encourages careful
planning. Ha? Kaya kung ang plano mo, umalis sa Hong Kong, tapos lumipat ka sa Afghanistan, lumipat ka sa ibang bansa, magtanong ka muna, ang ganda na ng lugar mo dito sa Hong Kong. Sipin mo, may day off ka pa. No? May kwandong Brother Bay, ang laki ng offer doon. No? Ang dami na napahamak noon kasi pinatulan nila yung offer. Amen? Plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Laging sa right ka, sa tama. Kasi pag hindi ka sa tama, tatamaan ka talaga. Amen po ba? This verse emphasizes the importance of thoughtful consideration and preparation in all endeavors, suggesting that diligence in planning lead to positive outcome. Lahat ng ginawa natin, mayroon pong resulta yan. Negative outcome. Positive outcome. Amen? Sabi ko nga doon sa mga nag-seminar ako sa mga kung kanina kasi mag-anniversary sa mag-akay kayo ha sa Sabado 35 anniversary na ng Saturday group. Sabi ko sa kanila, after accept Jesus, my personal Savior, and after baptism of the Holy Spirit, I can decide my life and I will give my life to God. Then, the songs na kinanta ng mga choir sa Amor Solo 1985 ay ang Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I am left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole life. Whole life ang ginamit doon. I am I am for you and you alone. Ayan. Alam mo nung time na yon, nakita ko yung kamay ni Lord, yung angelos na nakaganon. Ang estatwa ng angelos nakaganon. Kasi ang simbahan namin doon sa Imus Cathedral, ang rebulto doon, pagpasok mo simbahan, yung malaking rebulto ng angelos, nakaganon si Lord, nakangiti. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Once na nakinig ka sa Panginoon, once na sumunod ka sa Panginoon, hindi ka niya ipapahamak. Iga-guide ka niya. Ida-direct ka niya. At anumang plano mo sa buhay, magtatagumpay dahil kasama mo si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? So ano ang outcome? In 42 years, ang resulta, hanggang ngayon bata pa rin ako. You know why? Ang pakiramdam ko noon, 1984, 85, ay siya pa rin pakiramdam ko ngayon. Iwan ko sa inyo, kung ang isip mo matanda ka na, tigulang ka na, tigulang ka na. Matanda ka na. Alam mo ba, sa pakiramdam lang yun eh. No?
Pag iniisip mo maghihirap ka. Pag iniisip mo matanda ka na, tatanda ka na. Pag iniisip mo ay bata ka, hindi ka tatanda. Woo! Amen! Ha? Never na inisip ko na ako'y tiguang na. Sus, Ginoo ko. Ha? Kaya nga hindi ako nag-maintenance eh. Maintenance ko, bawang at sibuyas lang. Kasi maraming nag-maintenance, nangamatay na ngayon. Kasi traidor po yan. Ha? Maintenance ka sa puso. How long? Yung iniinom mo sa puso. Baka isang, madulas ka. Ay stroke ka na pala, na ano ka na. No? Ang kailangan mo ngayon, ikaw, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon, at ang buhay mo ay katawang mistiko ni Kristo, iingatan niya maging sa iyong pangangailangan sa araw-araw. Amen? Amen po ba? O yun. Ngayon, itong huling panahon, no, pag ikay lumalaki, nagkakaedad, edad lang ha? Ang edad, hindi mo mapipigil yan. Pero yung katawan mo, body of Christ yan. Tandaan niyo, sinabi ni Lord, ang inyong katawan ay temple of God. Kung ang Diyos na sa katawan mo, hayaan kayo ng Panginoon na matadtad ka ng sakit. Bawat kilos mo, aroy, aray, agoy, agay. Amen? Tulad nito, ginagamit ko ito sa reading. Nakita ba niyo, nagsasalamin ako kapag hindi, pagkuhan? Hindi. Nagdadrive ako ng magdamag, walang salamin. Papuntang La Union, papuntang Bicol. No? Kasi ang mata mo, pag sinanay mo yan na nakasuot lagi, taon-taon kumakapal ang iyong salamin. Hanggang sa umabot na 400, 600 na ang grado mo. Na? O sino may ikwanon? Ikaw ang mag-control. Na? Kung kailangan mo, may basahin ka, di isuot mo. Wala naman problema doon eh. Amen? Katulad din sa pagkain. Marami akong mga nakilala sa sobrang diet, nangamatay sila sa diet nila. Alam mo, pag nagplano ka ng diet, hindi ka nakakain ng kanin, hindi ka nakakain ng mga pagkain, magbawas ka. Amen? Kung gusto mo rin yumaman, magbawas ka ng gastos. Itago mo yung sobra. Hindi ako galit. Di ba? Amen? Ganon din sa kasalanan. Ang iba gusto, mga kapatid, 2 buwan lang ako dumalo sa gawain, binago ako ng Diyos. Hindi totoo yun. Bakit? Walang instant. Ang pagbabago dapat na tumatagal, yung little by little. Unti-unti, binabawasan na binabawasan, hanggang sa dumating ang panahon, yun, na-perfect mo na. Amen? Sabi ng isang choir sa Negros, Brother Bay, may kanta kami bago. Anong pamagat? Little by little. Sabi ko, ano yan? Little by little every day. Little by little every day. Jesus is changing me. Sabi ko, hindi little. Little. Tawa ako talaga, no? Alam mo yung mga Bisaya, no? Ang
Tigas talaga ng dila. Kaya nga si sister, no, pasensya ka sa akin, Bisaya ako eh. Sabi ko, sinong susundo sa akin? Si Mrs. Bayag. Sabi ng isa, hindi bayag, bayag. Proud na proud si sister sa apelyido ng asawa niya. Kahit hindi maganda yung kwan. Pero, pag totoo ka, huwag mo ikahihiya yun. Dahil dapat proud ka dyan. Bakit? Hindi pwede palitan yan eh. Amen po ba? O, ano ang bagay sa mundong ito na totoo, wala kang dapat ikahiya dahil kalooban ng Diyos. Ng Diyos ang lahat ng yan. Amen? Okay. Number one, dadako tayo ha. Her breakdown of the verse and its meaning. Number one, plan carefully what you do. This highlights the need for conscious and deliberate throughout before taking action. Ba, may deliberation pa before taking action. Pag ikaw nagplano, dapat hindi yung action agad. Sumangguni ka muna. Amen po ba? Sa mga eksperto. Kung may ninong ka, ang number one mong sangguniin, yung ninong mo, kasi trabaho ng mga ninong at ninang, nagabayan ang kanilang mga inaanak. Amen? Mayroong isang inaanak ko, Ninong, bili kami ng bahay. Sabi, ay naku anak, huwag kang bumili, binabaha yan. Eh gusto namin eh. Sabi, bahala ka sa buhay mo. O ngayon, bumaha hanggang second floor. O, yan. Ayaw mo makinig sa ninong mo? Amen po ba? Nagplano ka magtayo ng bahay, bili ka doon mga 7 milyon, 10 milyon sa subdivision. O binabaha pala yun. Sinabihan na kita noon eh. Ayaw makinig. Sino sanggutiin mo? Yung mga taong malapit sa iyo. Higit sa lahat yung mga taong elder of the church. Sila po ay hindi ka papayuhan ng masama. Amen? May pinayuhan ako. Sabi ko, saan ka ba pupunta abroad? Ay, gusto ko sa Kuwait. Kuwait. Sabi niya, ang sweldo doon, Brother sa Kuwait, ang isang dinar ay 80 pesos. Pag 1,000 dinar, sweldo mo, 80,000 na, ay mahigit 2,000 dinar. Sabi ko, sige, bahala ka. Naaambayan na girahin ni Saddam Hussein. Umalis. Bago siya dumating doon, sinakop ni Saddam Hussein yung Kuwait. Ano nangyari? Ay, brother, muntik na ako ma-rip ng mga Iraqis. Amen? Isipin mo, gera sa Russia, sa Ukraine, kahit kaanong kalaki, ang sweldo doon. Alam mo naman na pag nagkagulo yan, yung buong Europa, dapat may alam ka rin eh. Dito sa Hong Kong, hayahay ang buhay nyo dito, walang delikado dito, walang missiles na lalapag dito. Ang lalapag dito, Hong Kong dollar. Palapagan natin si Lord, no? Woo! Amen? Yon. Kaya sabi ko sa inyo, pag mayroong offer sa inyo, ang unang gawin ninyo, sumangguni kayo sa mga may alam. Lalong-lalo na, ang sanggunin ninyo, yung mga elders sa pari, preacher, counselor, ninang, ninong, yung may alam. Amen?
Hindi kayo pababayaan nun. Kasi ang tao, pag humingi sa iyo ng payo, pag humingi kasi ng counseling, dapat ang i-counsel mo yung nararapat doon sa kanyang pangangailangan. Amen? Okay, number 2. Maaga pa. Diyan ako matinik sa oras no? Paano mo sunod ang Diyos, oras hindi mo masunod? Okay. And whatever you do will turn out right. Yung binanggit natin sa binasa natin kanina. Ano man ang gagawin mo, dapat lahat ay sa tama, huwag sa kaliwa. Tandaan ninyo, kahit sa buhay, mag-asawa, ang laki ng pananagutan ng nangangaliwa. Kahit sa daan, nung nakapila ng mga tao, ang mga papuntang impyerno, sa kaliwa sila lahat. Yung mga papuntang langit na sa kanan. Amen? Amen po ba? Kaya ang gusto ni Lord, gusto sa tama ka lang. Okay. Ang sabi po dito, ulitin ko, kapatid, this offers a promise of positive result. When planning is prioritized, when it doesn't guarantee success. In every instant, it suggests that careful planning can increase the likelihood of favorable outcome. A favorable outcome. Mag-ingat tayo sa ating mga plano, na ang plano natin sinabi doon sa Kawikaan 16:1, na sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Hayaan natin yung outcome, yung mga, alam mo ang Diyos, ang kailangan natin kasi, yung favorable o favor. Iba po yung taong may favor ni God. Si Mama Mary, ang tawag po doon sa kanya, sabi ng Anghel Gabriel, Mary, mapalad ka sapagkat lahat ng favor na sa iyo, ikaw nakita ng Ama na magdadala ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Nakuha mo yung God's favor. Yun lagi sabi ni Brother Mike. Sabi ni Brother Mike, maliit pa lang ako, nakakuha na ako ng God's favor sa Panginoon. Binigyan siya ni Lord ng katalinuhan na hindi kaya ng iba. Ang tawag ko kay Brother Mike ay may binahaginan siya ng karunungan ni King Solomon. Yung nakikita niya, hindi mo makikita. Amen? Matindi talaga si Sir. Yung lahat ng tinuro niya, nasa kanya na ngayon lahat. Kaya wala namang kasalanan magturo. Sige, magturo kayo diyan. Amen? Ako mahilig ako magturo. Pero hindi ako nagsasama ng tao na intinuro ko, bayaran mo yan. Ano kahilo? Ay prinsipyo ko, kung siya ang nagyaya, siya ang taya. Alam mo ang ginagawa ko? Saan si Brother Bay? Nandun ako sa Japan. No? Ay, nandoon yon, sister. Nagkwan yon, yung, ano ba yon, yung nag-window shopping. Hindi masama yung mag-window shopping. May kamera akong, sabi ko, pagpalit ng bago, 70% discount, bibiling ko na yan. Kaya, pag wala ako, pupunta ako sindahan ng camera, tinitingnan ko lagi, nandyan pa ba? Nandyan pa ba? Pagpalit ng model,
Yung 15 lapad, nagiging 5 lapad na lang. Binili ko na. Yun. Hindi masama yung magturo. Gusto ko yan. Amen? Ngayon, sa sasakyan, ganun din. Punta ka doon. Pag sinabi mo, Panginoon, gusto ko po sasakyan, sabihin ni Lord, anong model? Ano ang pangalan ng sasakyan? Tesla. Yun. Anong gusto mo sasakyan? Toyota. Ang gusto mong sasakyan ay Isuzu. Gusto mo sasakyan? Honda. Honda Bitik. Kailang pag hindi mo siniguran Bitik, Honda, baka Bitiklita darating sa iyo. Pag gusto mong sasakyan, punta ka na sa tindahan ng sasakyan. Kahit wala kang pera. Amen? Lahat ng mga sasakyan ko nabili, hindi ko binili kaagad yan. Pupunta ako doon. Tinatanong ko yung supervisor, kailan magkuhan yan? Last, yung pagbaba. Sabihin niya, tuwing katapusan ng buwan bay, punta ka. Kasi every year, nagpapalit kami ng price. Mayroon kaming promo. Yun. Hindi masama yung promo. Huwag mo lang ligawan yung promodizer. Kasi napakaganda ng mga promodizer ng mga sasakyan. Artistahin, naka-short, kita pang giligid. Ay, nako. Kaya, yung tinuro, pre, ito abangan ko to sige. Sabi ko, Lord, akin na yan. Hindi yung promodizer yung akin na ito, Lord Pagdating noon, yun. Nasa kamay ko na yun. Amen? Ngayon, tinuturoan ko lang kayo kasi minsan, pag puro verse sa Bible at wala namang hindi mo itinuturo sa tao yung step ko anong dapat gawin nila, wala matutuwa ang tao. Puro lang verse. Amen? Kaya nga may aralin tayo Ang tawag ng aralin, tinuturuan kayo, yung mga natututo, tatanggap ng himala at gantimpala kay Yahweh El Shaddai. Woo! Yan, tamang-tama lang yan. Number 3, what does the Bible say about careful planning? For I know the plan have for you, declares the Lord, plans for prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam niyo yan. Yung Jeremiah 29:11. Ako lang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Laging hinaharap ang tingnan ninyo. Kalimutan na nyo yung nakaraan. Yung masamang nangyari sa inyo nung nakaraang taon, move on. Pagdating ng 2026, start. Kalimutan ng nakaraan. Kung may masamang nangyari sa nakaraan, hayaan mo yung nakaraan. Ang importante, mahalaga. Ang mahalaga ay importante. Harapin mo yung sa kasalukuyan. Amen? Amen po ba? Woo! May mga tao kasi nabubuhay sa nakaraan, kaya hindi masaya. No? Kalimutan mo ang nakaraan. Okay. Sa huli na tayo Ito na yung aralin natin. How do I know God has plan for me?
Paano mo malalaman yun na yung plano mo, ang plano ng Diyos sa buhay mo? Ha? In His own word, 6 step of finding God's will. Tandaan nyo lagi yung panghuli doon sa mga tinutuko kasi nandun yung aralin. Ha? Ano yung 6 na hakbang para makita mo, malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ito bang ginagawa mo, gusto ba ng Diyos to? Kalooban ba ng Diyos to? Okay. Number 1. Number 1 ay first. First, commit your decision to God. Ha? Lahat ng decision mo, ibigay mo sa Diyos. Lord, hindi ko alam to, pero alam mo, Panginoon. Tulungan mo ako mag-decide dito, Panginoon. Kasi ang isang bagay na nadesisyonan mo na, hindi na may babalik yan. Amen po ba? Pero yung humingi ka sa ng Panginoon, commit your decision to God, makita mo, napakaaliwalas, may peace of mind, may kapayapaan, at magaan ang blessing na darating sa buhay mo. Amen? Second, magbasa ka lagi ng salita ng Diyos. Read the scriptures. Ang Biblia ay marami pong dapat nating basahin. Sabi ni Lord, kung gusto niyo magtagumpay, gusto niyo maging successful sa buhay, sa negosyo, sa pag-asawa, sa paghanap buhay, ito ang sinabi ni Lord, Joshua 1:8. Ito na yung read the scripture. Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin niyo ito araw-gabi, upang matupad niyo ang nakasulat doon, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay sa buhay. Malinaw. Magbasa ka. No? Sino sa inyo ang mayroong may cellphone ako kasi na yung isang cellphone ko, puro Bible yun. From Genesis to Revelation, Tagalog, and English. Ha? Pwede nyo i-upload yun para hindi kayo mahirapan. Ha? Pero yung aking Bible, napakabigat to, sabi, ginto daw to. Ay talagang ginto to. Oh. Sus, pag pinukpok to sa ulo mo, matutulog ka. Oh. Kasi iba ang kwan nito, makintab oh. Yan. Hindi ito ordinaryong Bible. Ha? Pero, kung mayroon kayong magaling, i-upload nyo yung kwan, New Testament and Old Testament, para pag nyo, hindi na kayo mahirapan. Na? Dapat may binabasa kayo araw-araw, mga kapatid, para matuto kayo. Kasi hindi pwede yung puro umaasa ka lang. Paano ngayon kung walang nangangaral? Ha? Titigil ka na? Hindi. Continuous. Number 3. Third, understand your circumstances. Ha? Lahat tayo, naunawaan natin na tinawag tayo sa iba't ibang circumstances sa buhay. Sabi ni 1 Thessalonians chapter 1 verse 18. Sabi doon, 1 Thessalonians, may binanggit doon, ipagpasalamat nyo sa Diyos lahat ng pangyayari sa inyong buhay sapagkat yaw ng ibig ng Diyos. Yun ang kahulugan nun. Ha? Lahat ng circumstances, lahat ng pangyayari sa buhay natin, dapat maunawaan natin may plano ang Diyos kung bakit pinaintulot niya ang mga bagay na yan. Amen? Amen. Amen po ba? And number 4, seek godly advice. Yan. Hanapin mo yung makadiyos na advice. Kaya kailangan may advisor ka. No? Ang isang presidente may advisor yan. Noong panahon ni Erap,
ang advisor si Brother Mike. Kaya lang ayaw ni Irap sumunod. O, kaya sabi ni Brother, ayaw mo pala sumunod, di bahala ka. O, hindi siya natapos. Ha? Amen? O, bakit si Bongbong ayaw magmura? Hindi niya pinapatulan yung mga naninira sa kanya. Mayroon siyang spiritual advisor. Amen? Pag ang isang pangulo, ang isang namumuno sa bayan at walang advisor, iwan ko lang. At kung ang advisor mo mayroong personal na intensyon, may personal na gusto niya, windang-windang. Amen? Amen po ba? Pag may negosyo ka, kailangan mo ang sulsultan. Kasi pag wala kang sulsultan, ay hindi pala sulsultan, konsultan. Ang ibig sabihin ng konsultan, sulsultan, taga-sulsul. Ha? Ang malalaking kumpanya may consultant yan. Amen po ba? Amen? Tayo dito mayroong tinatawag na spiritual advisor. Amen? Mga pari, trabaho nila yan. Ako trabaho ko dito pagkatapos preach. Tapos na yung ako. Ha? Okay, number 5. Fifth, trust the Holy Spirit guidance. Ang Holy Spirit, siya naman talaga yung totoong gabay at patnubay natin sa ating paglalakbay sa mundong ito. Siya ang ating guidance. Na? Sabi ni Yahweh, pag-akyat ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo sa lupa at siya ang maging gabay at patnubay ninyo sa inyong paglalakbay sa mundong ito. Ang trabaho ng Holy Spirit ngayon sa huling panahon, gabayan ang tao, patnubayan ang tao sa tamang landasin. And number 6, finally, trust God for the outcome. Paniwalaan mo, maganda ang mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Simula na ikaw dumalo sa gawain ito, pabalik-balik, wala kang absent, gumanda ang buhay mo, gumanda ka, hindi ka pumangit, hindi ka nagkasakit, halos lahat ng pakiramdam mo, hayahay ang buhay. Amen po ba? Iyon ang resulta sa mga taong laging uhaw sa salita ng Diyos, laging gutom sa salita ng Diyos. Ito pala ang advice ko sa inyo. Panatilihin yung lagi kayong uhaw sa presensya ng Diyos. Gutom sa kanyang mga salita. Uhaw sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? That's it. Well, tayo na tayo. Taas ang kamay. Taas ang kamay, iwagayway. Ganon. Sabi mo, thank you, Yahweh El Shaddai. Gagawin ko ang mga bagay na aayon sa inyong kalooban. Taas ang mga pre-request nyo, pati wallet, bag, o ano pa mang daladala ninyo para i-bless ni Yahweh El Shaddai. At ipanalangin natin ang August 2, ang 35 anniversary sa susunod na Sabado. Pagpalain ni Lord ang Saturday Group. Hallelujah.